Ito'y bayan noon na distrito na lang ngayon. Dati lamang itong bahagi ng Sampaloc hanggang sa tuluyan itong humiwalay at naging sariling bayan noong November 23, 1712. Isang tahimik na pamayanan na may lihim na nakabaon sa pangalan nito. Ang pangalang Pandakan daw ay hindi talaga Pandakan. Sa halip, ito umano ay nagmula sa salitang Pandanan, isang lugar na kilala sa mahalimuyak na halaman. Ang pandan nasagana noon sa lugar. Pero may mas misteryosong bahagi ang alamat. Sinasabi na sa lugar na iyon, may mga musmos na nakatagpo ng isang poon, ang itim na Santo Niño. Mula roon, naging sentro na ng debosyon ang komunidad at ang dating pandanan ay unti-unting naging Pandakan marahil dulot ng maling bigkas o pagsulat ng mga Kastila. Noon, ang pista para sa Santo Niño de Pandakan ay kilala pa sa tawag na Buling-Buling, isang makulay at masiglang pagdiriwang na idinaraos tuwing ikalawang linggo ng Enero. Sa paglipas ng panahon, tumibay ang pundasyon ng pananampalataya. Noong 1732, itinayo ang unang simbahang bato na natapos taong 1760. Ngunit tulad ng maraming istruktura sa kasaysayan, hindi ito nakaligtas sa kalamidad. Nasira ito ng mga lindol noong 1853 at 1937 bago muling naitayo noong 1974. Sa gitna ng kaguluhan matapos ang revolusyon, kinuha ng Iglesia Filipina Independiente ang simbahan noong 1902. Ngunit makalipas ang 4 na taon, ibinalik ito sa simbahang Katolika sa pamamagitan ng utos ng hukuman. Sa kanilang pag-alis, dinala ng mga aglipayan ang orihinal na poon ng Santo Niño. Iniwan ang simbahan, ngunit hindi ang kasaysayan. Ngunit hindi lang pananampalataya ang bumuo sa Pandakan. Dahil nang magbukas ang Kompanya General de Tabacos de Filipinas, nagsimula ang industrialisasyon. Dumami ang trabaho, lumaki ang populasyon at naging sentro ng aktibidad ang dating tahimik na bayan. Napapalibutan ito ng mga estero, mga daluyang tubig na minsang nagbigay rito ng bansag na Little Venice noong panahon ng Amerikano. At habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagbago ang anyo ng lugar. Nagtayo sila dito ng mga oil depot na naging bahagi ng pagkakakilanlan ng lugar. Halos 1 siglo rin itong namayagpag hanggang sa ipatigil ang operasyon noong 2016 dahil sa safety concerns. Tulad ng maraming bayan sa kasaysayan, nagbago rin ang katayuan nito. Mula sa pagiging isang hiwalay na bayan sa ilalim ng Province of Manila, ibinaba ang Pandakan bilang isang distrito na lang ng City of Manila noong 1902. At sa kabila ng lahat ng pagbabagong iyon, pangalan, pamahalaan at panahon, nananatili ang pinagmulan. Isang lugar na isinilang mula sa kasaganahan ng Pandan at lumago bilang isang pamayanang mayaman sa kasaysayan, pananampalataya at pagbabago.